Sa pagpapatuloy ng kwento, pagkaalis niya ay agad siyang tumawag kay Wen at inilahad ang kanyang pagkadismaya. Inireklamo niya na tila hindi normal ang mga babaeng pinipili ng lalaki at lalo lamang siyang binabagabag ng kanilang mga asal. Nagtimpi si Wen at nakinig, saka na lamang pinakawalan ang kanyang sariling isipin. Para sa kanya, pinatunayan ni Robang na kaya niyang humarap sa mga ganitong sitwasyon at hindi basta mapapailalim sa panganib o pamimilit. Ngunit batid din niyang si Madam Wu ay hindi pa rin lubusang titigil. Sa gitna ng pangyayari, isang ulat ang dumating, tumakas si Elda mula sa ospital. Si Liu Tai ang unang pumasok upang magsiyasat. Tinutukan niya ng baril ang lalaki, pinilit na magsalita tungkol sa kanyang mga kasabwat at mga balak sa Donghai. Ngunit hindi kumikibo ang sugatang preso. Isang kasama ni Liu Tai ang nagmungkahi na hindi pa tamang panahon para patayin o puwersahin ang bihag. Pumayag siya at lumabas sandali upang manigarilyo. Pero hindi nagtagal, narinig nila ang malakas na sigaw mula sa loob. Pagbalik ni Liu Tai, natagpuan niyang wala na ang pasyente. Takot na nagulat ang nurse na tumakas ito sa pamamagitan ng bintana at bumaba sa tubo ng tubig sa kabila ng kanyang mga sugat. Mura ang lumabas sa bibig ni Liu Tai, habang napansin ng isa sa kanyang mga kasama ang butas na pinagdaanan ng nagtakbuhan. Agad nilang ipinaalam kay Wen ang nangyari at tiniyak na mahahanap nila ang sugatang tumakas, dahil tiyak na hindi ito makakalayo. Pero hindi na kontento si Wen. May kutob siyang may mga nagtatakip sa kanyang mga tauhan. Naalala niyang si Liit lamang ang may kakayahang magbigay ng presyon kay Elda bago pa man siya makaharap. Sa harap ng pagkukulang na ito, malinaw para kay Wen kung sino ang dapat mananagot. Kahit nagmamakaawa si Liit na wala siyang kinalaman, pinutol siya ni Wen at nagpasya na siya mismo ang mag-uusig sa bagay na ito. Narinig ni Liu Tai ang utos at agad siyang sumang-ayon. Pinutol ni Wen ang tawag at nagsimulang magbago ng anyo, gamit ang mga alaala mula sa 1000 taon ng kanyang muling pagkabuhay. Naalala niya ang mga lugar kung saan maaaring nagtatago si Elda at alam niyang muling magkikita sila. Naisip niya ang estilo ng Tongsong at ang distrito ng Shindan, kung saan may mga ligtas na silid si Ding Ruong na inihanda para sa kanyang mga tauhan. Isang silid na lamang ang hindi nagagamit, at doon nakatago pa ang susi. Alam niyang doon tatakas si Elda, sugatan at nakagaon pa mula sa ospital. Kailangan nitong magpalit ng damit at umiwas sa mga tao ni Ruti. Pagdating ni Wen sa silid, maingat niyang sinuri ang paligid. Kumpleto at malinis ang loob. Tila may naglinis kamakailan at nag-iwan ng bakas ng presensya ng tao sa kabila ng matagal na pagkaabandona. Isang malito na lamang ang naiwan. Sanay sa ganitong sitwasyon, mabilis niyang binuksan yon. Sa loob, may mga dokumento, pera, telepono, baril. Natiyak ni Wen na darating si Elda upang kunin ang mga ito. Inutusan niya si Liu Tai na tawagan ang ospital at magpadala ng ambulansya sa Shindan Road. Pagkababa ng tawag, dumating si Elda. Halatang pagod at sugatan, nakahinga siya ng maluwag sa pag-aakalang nakatagpo na siya ng ligtas na lugar. Ngunit agad niyang naramdaman ang presensya ng isang tao sa dilim. Mabilis siyang naglabas ng patalim at umatake, subalit madaling naipihit ni Wen ang kanyang galaw. Muli siyang sumugod, ngunit nakaiwas pa rin si Wen. Noon lang nakilala ni Elda ang lalaking nasa silid. Napagtanto niyang wala siyang laban, lalo pa sa kanyang kalagayan. Ipinahayag ni Wen na kung nais niyang patayin siya, sana'y nagawa na niya iyon sa elevator. Ipinakita niyang tumawag na siya ng ambulansya dahil hindi nito makakaya ang pasanin ng kanyang mga sugat. Habang nag-aalinlangan si Elda, naupo si Wen ng payapa at binanggit ang isang pangalang matagal nang nakalimutan. Nabigla si Elda. Sa kanyang edad na 21, itinago niya ang kanyang nakaraan sa pamamagitan ng huwad na aksidenteng pagkamatay at sunod-sunod na pagpapalit ng pangalan. Maging ang Ding at ang Jua Group ay walang kaalaman sa kanyang tunay na pagkatao. Ngunit ngayon, lahat ng ito ay maliwanag na nabunyag. Napilitan siyang maging handa, kahit kapalit ang sariling buhay alang-alang sa kanyang pamilya. Tahimik na tumindig si Wen at naglatag ng pagkakataon. Inilapag niya ang baril sa mesa at iniwan ito roon. Naisip ni Elda na yun na ang tanging paraan upang makaligtas, ngunit ramdam niyang may patibong dito. Ang layo nila at ang bilis ni Wen ay sapat na upang mapigilan siya bago makaputok. Unti-unti niyang ibinaba ang kamay, hindi tuluyang kumilos. Naging malinaw kay Wen ang kanyang pag-aalinlangan at lalo siyang nasiyahan. Alam niya ang mga lihim na matagal nang tinatago ni Elda,
mula sa mga plano ng Ding hanggang sa mga pinakanatatagong sikreto ng pamilya Wong. Maging ang kasong kinasangkutan ng pagkamatay ni Inan, ang pamangkin ng pinuno ng Jinhua Group, ay nabanggit niya. Malalim ang naging gulat ni Elda, sapagkat iilan lamang ang nakaalam ng mga bagay na yun. Habang nag-iisip si Elda, binitawan niya ang anumang pasubali at kinuha ang baril sa mesa. Itinutok niya ito kay Wen, ngunit patuloy lamang ang ngiti ng huli. Sa huli, kinuha ni Elda ang unan at itinakip sa baril bago ipinutok, habang nanatiling hindi natitinag ang anyo ni Wen. Tumugon si Wen na naniniwala siyang hindi gagamitin ni Elda ang baril para patayin siya. Nang marinig yun, nakaramdam si Elda ng kilabot ngunit hindi ito natakot, wala siyang alinlangan, unang beses niyang makasalamuha ang isang taong gaya nito. Sinabi ni Elda na kung inilalaan ni Wen ang kanyang buhay para maniwala, handa rin siyang maniwala sa sinabi tungkol kay Ina na pinatay ni Ding Ruong. Dahan-daang sinabi ni Wen na mistulang pinagdududahan siya ni Elda, at nagsabing nakalulungkot na hindi niya itutuloy ang paghahabol sa bagay na yun. Hindi siya magbibiro ni Manlilin lang, ipapakita niya ang ebidensya. Nabigla si Elda nang marinig yun, may ebidensya nga ba? Sumagot lamang si Wen, halika at tingnan mo. Umupo si Wen at inilabas ang telepono. Sinabi niyang kung tunay na nais ng Elda ang katotohanan, kailangan lamang nitong linlangin ng isang tao at malalaman ang lahat. Tinuro ni Wen ang telepono kay Elda at inutusan siyang tawagan si Jong Chuan at sabihin na nakatakas siya. Sasabihin ni Jong Chuan kung ano ang nangyari basta sabihin lamang na si Li Robang ang nagdala ng mga tao ngunit lumaban siya ng todo at nasaktan si Li Robang. Sumunod si Elda at tinawag si Jong Chuan. Matapos ang ilang tanong, nagkunwaring nagsabi si Elda na nakatakas siya at nagkumahog na nagsabing hindi malubha ang pinsala ni Li Robang. Nabigla si Jong Chuan at nagalit dahil pinagbawalan niyang hawakan si Li Robang, ngunit pinilit ni Elda na maging magalang dahil ginagawa niya ito para sa pera at hindi dahil niloko siya. Biglang sinunggaban ni Wen ang telepono mula kay Elda at tumunog ang kanyang tinig. Tinanong ni Wen kung bakit kasama ni Jong Chuan si Elda. Hindi na siya nagpaikot, sinabi niyang hindi nasa Nanfan si Ding Ruong, bumalik ito sa kanyang bayan para makipagkita sa matandang Ding. Nabigla si Jong Chuan nang marinig yon. Kagabi raw ay nagsabing may kagyat na usapin sa kanila sa tahanan, lumabas na si Li Robang ang nasaktan. Hindi mapagkakaila na sisirain nito ang pundasyon ng kasal sa pagitan ng Ding at Le, at tiyak na maglalaban ang dalawang pamilya. Nakaayos ang lahat at hinihintay lamang ang pagdating ng Young Master para paputukan si Wen. Bago idiskonekta, isang maikling palm ang iniwan ni Wen, good luck. Siniguro ni Wen na hindi ibubunyag ni Jong Chuan ang lihim sa pamilya Ding. Ipinaliwanag niyang kapag ang isang tao ay pakiramdam ay isasakripisyo, tayong lahat ay magtataksil dahil ayaw nilang mamatay, may pamilya at perang nasa ibang bansa si Jong Chuan, kaya pipiliin niyang tumakas. Inutusan ni Wen si Elda na ipaayos sa kanyang mga tao sa Nanfan ang pagdakip kay Jong Chuan. Nang ipatawag ni Elda ang kanyang mga tauhan, nag-abala itong sumagot na malalakas ang loob ng mga iyon at hindi kayang patayin si An, ngunit tiniyak nilang tatapusin ang ipinagawa. Ipinaliwanag ni Wen ang dahilan kung bakit pinatay si Inan 5 taon ang nakalipas. Si Inan umano ay nagtangkang makipagsosyo kay Ding Ruong para sa pag-smuggle ng jade gamit ang mga channel ng pamilya Ding upang tumaas ang kanyang posisyon sa Jinhua Group. Tinanggihan siya ni Ding Ruong dahil ayaw nito sa ilegal na daan, at nang maghina si Inan, nagbanta ito kay Ding Ruong. Pagkatapos noon, nawala si Inan. Tahimik si Elda habang sinasalaysay ni Wen ang pagkasawi ng pag-asa sa buhay niya. Ngayon ay inihayag na ang matagal niyang hinanakit at binigyan niya ng panibagong pabaon si Elda. Kinuha ni Wen muli ang telepono at sinabi na hawak niya si Elda. Pinapilit niyang ilipat ni Kunan ang $100 milyon at pag-isipan ito ng mabuti. Naguluhan si Elda at nagtanong kung sino ang nasa linya. Ikinalugod ni Kunan nang marinig ang pangalan ni Wen, nagulat siya at nagpahayag na buhay pa si Wen. Naglapit si Elda sa bangungot na hindi ito pinatay. Sumagot si Wen na hindi niya papatayin si An ngunit humihingi siya ng malaking halaga. Nag-alinlangan si Kunan at nagtakda lang ng komisyon na $3 milyon, idinagdag pa ng $2 milyon para maging $5 milyon kabuuan bilang limitasyon na kanyang matatanggap. Iminungkahi niyang ipagpapalit si Elda sa border para sa pera. Napahanga si Wen sa estilo ng pinuno, sinabi niyang kaya nitong ayusin ang usapin ni Elda, subalit ano naman tungkol kay An.
Inilantad ni Wen ang buong kwento ng pagkamatay ni An at kung paano pinagsamantalahan ng mga plano ang istruktura ng mga pamilyang sangkot. Umangat ang tono ni Kunan at nagtanong kung nagbabanta ba siya. Nilinaw ni Wen na hindi yun pagbabanta kundi katotohanan at nagbanggit na ipapaalam niya ang nangyari sa pamilyang Wong kung kinakailangan. Naiinis si Kunan ngunit nagtanong sa huli kung ano talaga ang gusto ni Wen. Tumugon si Wen na hindi niya kailangan ng $100 milyon, ang nais niya ay manatili si Elda sa Donghai na magtrabaho para sa kanya. At kung papayag, aayusin niyang umalis si Elda sa kanilang sitwasyon at mawawala ang usapin kay Wong Rua sa dalawang pamilyang iyon. Nagulat si Kunan nang matuklasan niyang kanina pa pala nakikinig si Elda sa gilid. Nahihiya man, inamin ni Elda na nakipaglaban siya ng isa-isa ngunit hindi niya pa rin natalo ang kalaban. Sa halip na tumigil, nagpasya siyang magbago ng landas at mamuhay ng bago, gaya ng ginawa ni Kunan. Isang serye ng tunog ang umalingaw-ngaw bilang tugon, at ngumiti si Wen, sabay bati ng pagbati at pinalaya si Elda. Pinayuhan niya itong ayusin muna ang kanyang sugat at magpahinga. Pagdating ng ambulansya, sumakay si Elda at umalis, habang si Wen naman ay napagod at nagpasya ng umuwi upang matulog. Sa kanyang bahay, nagising si Wen sa isang kaluskos. Pagmulat niya, nakita niya si Lee Robong na naroon. Nilagay niya ang kumot kay Robong, ngunit ang dalaga ay nagpakita ng lamang at kagustuhang gantimpalaan siya. Lumapit si Wen, at nauwi iyon sa kanilang maalab na paglalapit. Sa kabila ng kanilang maikling panahon na magkasama, 89 na araw pa lamang, nararamdaman nilang lubos ang pagkakaunawaan sa isa't isa. Para kay Robong, isang biyaya ang mahagkan at may akap ng ganoon, at doon niya natanong sa sarili kung yun ba ang tunay na pakiramdam ng pagmamahal. Habang nasa ganoong sandali, naalala ni Robong na darating si Liu Tai sa gabing iyon. Nag-usap sila tungkol sa pagpapatawad, ngunit pinaalalahanan ni Robong na huwag hayaang maging palasagot ang bata at matutong humingi ng tawad sa sarili nitong pagkakamali. Maya-maya, tumunog ang doorbell at dumating ang mga bodyguard na may dalang pagkain. Matapos tanggapin ang mga ito, agad siyang nagtungo sa kusina upang magpakitang gilas sa pagluluto. Ipinagmamalaki niyang natuto siya habang nasa ibang bansa. Gayunman, nang hawakan niya ang isda, bigla itong kumawala at nabasag pa ang isang pinggan. Natarante si Robong, habang si Wen ay nanatiling kalmado at siya na mismo ang nag-ayos. Pinayuhan niya si Robong na magpalit muna ng damit. Habang naliligo, iniisip ni Robong na nais sana niyang lutuin mismo ang hapunan upang maging maganda ang salusalo nila kasama si Liu Tai. Ngunit sa kanyang pagbabalik, laking gulat niya nang matagpo ang si Wen na mismo ang nagluluto. Hindi na siya nakapagsalita at napangiti na lamang, dahil kahit dito ay hindi rin nagpahuli ang kakayahan ng lalaki. Nang dumating si Liu Tai, ipinagmalaki ni Robong na si Wen mismo ang nagluto ng lahat ng nasa mesa. Laking tuwa ng bata nang matikman ito at labis ang papuri, halos hindi makapaniwala na ganoon kasarap ang lasa. Tuwang-tuwa si Robong sa mga papuri at sa isip niya higit pa yun sa kahit anong pagkain mula sa isang kilalang chef. Sa hapag, sinabi ni Wen na huwag na masyadong alalahanin ang nakaraan, at kung nais ni Liu Tai, lagi siyang pwedeng pumunta at kakain sila ng magkakasama. Umalis si Liu Tai na may ngiti at kasiyahan. Nang makaalis ang kapatid, agad namang yam-akap si Robong kay Wen at muling nagpakita ng kanyang pag-ibig. Sa gabing yun, magkahawak silang nagpahinga. Kinabukasan, maagang nagising si Wen at nadatnan si Lee Robong na muling nagsisipilyo. Napansin niyang kagabi bago matulog ay nagsipilyo na ito, tapos muli matapos mag-ehersisyo bandang alas 5, at heto na naman ng alas 7 ng umaga. Napabuntong hininga siya at pinanood na lamang habang si Robong ay abala sa salamin, nag-aayos at naglalagay ng kolorete. Ipinahayag ni Robong na kailangan niyang pumasok sa kumpanya at may mga tatapusing gawain. Si Wen naman ay nagbihis din ngunit sinabi niyang may iba siyang aasikasuhin. Bago umalis, hinalikan ni Robong ang lalaki at iniwan itong may kasamang paalala na magpakabait. Pagdating sa kumpanya, inatupag agad ni Robong ang mga nakatambak na trabaho. Habang abala, nakatanggap siya ng tawag mula kay Suning na nag-aalala dahil hindi raw matuntun kung nasaan si Wen. Sinabi ni Robong na siya na ang bahala at huwag na itong masyadong mag-alala. Matapos ang tawag, agad niyang tinawagan si Wen. Sagot ng lalaki na abala siya sa trabaho, ngunit bago pa man makapagpaliwanag ng buo, may narinig na boses ng babae sa kabilang linya.
Kaagad nakaramdam ng kaba si Robang, ngunit pinili niyang huwag na lang magtanong pa at mabilis na tinapos ang usapan. Sa mga sandaling yun, nasa isang bar pala si Wen at kaharap si Mara Song kasama ng ilang tauhan. Nagiging mainit ang sitwasyon dahil pinapakita ng grupo ang kanilang pagkainis. May dalagang may kulay ubing buhok na ng aasar, sinasabi pang muli at muling tatanggap si Wen ng tawag. Hindi nga nagtagal, muling tumunog ang telepono ni Wen.